Hello guys, what's up, It's me again, Mark Paragas, and welcome back to another travel vlog. And this is our Vlogmas Day 4 here in Chiang Mai, Thailand. So dito guys, same with Bangkok, marami ring transportation service, maraming transportation options. Yun nga lang, mas marami kay Bangkok. Kung si Bangkok merong boat service, merong motorbike, yung like habal-habal, may grab bike, may grab car, may tuk-tuk service, merong taxi service, merong pangantada, meron ding in-drive. Pero dito guys, limited lang yung mga ganon. Wala akong masyadong nakitang tuk-tuk service, pero meron. Konti lang ang taxi service, konti lang din yata ang grab car, pero mas marami dito guys ang grab bike and motorbike. Tapos hindi ko pa natatry dito kung meron ding boat service or merong boat car and so on. Pero same goes with the grab sa atin guys. Dito may grab bike pa rin, grab car, tsaka grab food. And hindi ko rin na-try kung merong food panda dito or kahit i-check man lang. So anyhow, kahapon kasi, di ba, kumain tayo ng kumain tayo ng Kausoy, tapos pumunta tayo sa Central Festival Mall. And after nun, parang sabi ko, gusto ko pang pumunta kung saan-saan. Parang marami pa akong gustong puntahan. And the best way and easy way transportation service here is motorbike or yung grab bike. And since marunong tayo mag-bike guys, or mag-bike. Since marunong tayo mag-motor, na-try na natin yan sa Siargao, na-try na rin natin yan sa Bohol, I've decided na mag-rent ng motorbike here sa Chiang Mai, Thailand. Para naman at least we can go anywhere we want. Parang paggising ko kunwari, gusto kong pumunta sa ganito, gusto kong pumunta sa ganyan. Hawak ko yung oras ko at hindi ko na kailangan magbayad ng booking fee or anything kasi kahapon nga yung pinuntahan natin, pag isa-sum up ko yung mga booking fare ng Grab, parang almost the same, parang aabot na ako dun sa price din ng pagre-rent ng motorbike here. Nakapagtanong-tanong na kasi ako nung first day natin kung paano mag-rent at saan pwede mag-rent ng motorbike. And good thing, here sa accommodation natin, may 3 minutes walk lang na bike rental. And meron ako napupusuan guys. You know my favorite color, right? Yellow. Yellow. And may nakita kong Honda na kulay yellow. So yun, kaya sabi ko minamata-mata ko siya. And dito guys, pwede kayong mag-rent ng 24 hours lang, pwede kayong mag-rent ng 1 week, pwede rin kayong mag-rent ng 1 month. Pero syempre mas mura kung mas matagal kasi bibigyan ko ng discount compare sa 24 hours na rent lang. Make sure na alagaan nyo yung motorbike kasi mahirap na baka kung ano mangyari, mapapagastos pa kayo ng malaki. So for today's video guys, I will show you on how and where to rent a motorbike here in Chiang Mai, Thailand. And also, just in case na nagbabalak kayo na mag-renta or magmaneho ng kahit anong sasakyan, not only here in Thailand but also in the other countries, make sure na aside from the local driving permit, meron kayo guys na Philippine International Driving Permit. And I will show you as well kung paano kumuha sa Pilipinas. So now, we are prepared to go outside and it's sunny kanina. Ngayon medyo maulap pero okay lang yan. Hindi yan makakahadlang na gagawin natin. Magre-rent lang naman tayo ng motorbike and check natin kung paano, check natin kung ano yung mga documents na kailangan nila and then kung ano yung mga agreements, mga terms and conditions and also kung meron bang insurance and so on. Para naman kung marunong kayo mag-bike, mas makakamura kayo pag magre-rent kayo ng bike dito guys. Alright, so nandito tayo actually sa gym. Hindi tayo nag-gym pero maganda lang kasi yung lighting. So yun, tara, labas tayo. Turo ko sa inyo kung saan. So what do you have? Am I allowed to park here? Parking the motorcycle? Yeah, or motorcycle we have the parking down there. Okay. It's free? Free, yes. Alright, thank you. You're welcome. Thank you. Ayan guys, ito na yung accommodation natin. And by the way, ito yung Novotel. Di ba may Novotel sa atin? Hiwalay siya. Mas malaki yung parking lot ng Novotel. And ayan, 3 minutes walk lang from our accommodation. Nakikita ko na kung saan tayo mag-rent ng bike. And alam nyo ba guys na madalas dito, kaninang umaga lang, at saka nung mga ibang araw, may mga pulis dyan na nagche-checkpoint. Syempre, target nila yung mga naka-motorcycle, motorbike. And sabi ko nga sa inyo, mainit sa mata yung mga foreigners na nagre-rent. Marami silang nahuhuli na walang international driving permit. And ang kailangan nyo guys, kapag nahuli kayo, titikitan kayo at kailangan nyo magbayad sa City Hall. Ganon.
I think 500 baht ang pinakamababa. Ayan, dito sila madalas pumuesto guys. Sa kabilang side. Malapit na tayo. Actually kasi, kaya ko siya nakita nung first day natin na nag 7-Eleven tayo. Parang hindi ko napakita yung 7-Eleven. Anyway, sa ibang araw na lang, mag 7-Eleven haul tayo. Halos ano lang, katabi niya, merong funky bike rental. So, doon ko yung nakita yung kulay yellow guys. And sana meron pa rin. Nakikinikita ko na. And funky bike rental. Meron guys, nakikita ko ng yellow ko. Tatawid lang tayo dito guys. Merong pinakatawiran dito. Huwag kayong tawid ng tawid kasi baka may mga huli. Meron kasi sila talagang tawiran na doon after ng stoplight. Ito yata is bike rental din guys. Pero wala ko napupusuan. Honda. And then, ito yung pinakamalapit na 7-Eleven sa atin sa accommodation. Maliit lang yan guys. Ayan. Ito guys yung gusto ko yung Giorno. Pero mukhang lilinisin pa siya. Ito, pwede rin to, yellow. Yan o, ang cute. Diba? Ayan. Do you have the price list? Do you have that yellow available? Oh, sure. This part. Oh, okay. Do you have available now? Yeah. What requirements do you need? What documents do you need? Like, Document. Passport. passport only? Yeah. Is it between But you can choose deposit, passport or deposit? Yeah. If passport, I need to leave my passport here. Yeah. Oh. How much for the deposit? 4,000. 4,000. Oh, yellow. Okay. Alright guys, hindi tayo sa loob. Kukunin natin yung Honda Giorno and bigay ko sa inyo yung price list niya. 450 per day, 2,800 per week, 4,700 per 2 weeks, 5,200 per 3 weeks, and 5,500 baht per month. Tapos may deposit siya guys na 4,000 baht. Actually may options kayo kung gusto nyo iwan yung passport niyo dito as a deposit or cash na 4,000 baht. Tapos tinanong ko meron silang yellow na available. Nasa 125cc siya. Tuturuan naman tayo kung paano turn on, maganda kung ano yung gas natin. So yun, I'd rather do a cash deposit kaysa sa passport. Kailangan yung passport nyo saan man kayo pumunta. And ang cute ng ano nila, ng helmet nila, may white and may yellow. Syempre doon pa rin tayo sa yellow. Do you want the passport or Cash. Cash. Okay. Can I see your passport? Sure. And you're still gonna teach me how to turn it on like that. Gas. Gasoline full? Full? Yeah, but when you return to buy, you have to fill full too. Okay. Gasoline 91 or 95? 91 or 95? Yeah, okay. 4,000, right? I mean the deposit. Oh, yeah. 4,000. So, deposit then I'll pay the two-way separately? Separate? Yeah. You pay together. Okay. So, this is for deposit. Then I'll pay two-way for the bike. Yeah. Okay. Take me internet. So guys, hindi naman kailangan may Thai number kayo. Pwede may Philippine number. Kasi doon nila kayo kukontak. Ay, can I get yellow? Just one. What you mean yellow Yellow. helmet? John, customer want a yellow helmet. Yellow helmet. And that bike can reach like mountains. Yeah, going to the mountains. Sure. Okay. So we're done. And check natin yung bike. Let's go. So nililinisan, mukhang kakasoli lang. Kung ilan yung gas,
pagkuha nyo, dapat ganun din. Kung full siya ngayon, full din dapat pagbalik. Hindi na chinek yung kung may Philippine International Driving Permit tayo, pero still kailangan nyo. And then after this, may pupuntahan tayong isa sa mga sikat na cafes here, where kung saan itatry natin, i-reviewin natin yung mga food, and then doon tayo magdi-discuss kung paano ako kumuha ng PIDP or the Philippine International Driving Permit. Alright? Meron din silang cafe guys sa loob para pwede kayong tumambay. Can I check? Oh, okay. It's good. Lock. Ayan siya guys. You can take a picture and video. Okay. Yeah. I need to take a photo. So guys, kahit saan kayo magre-rent ng motor, kailangan videohan nyo tsaka picturean nyo para meron kayong proof na okay siya or may sira siya nung kinuha nyo. Iskan natin si Bumblebee. Okay, Kap? Okay. We'll teach you. Okay. Ski have a 2 step. Okay. You Push. and turn. Step 1 for the seat. Okay. And up. Feel the gas. Okay. Yeah. Step 2 for start. You can turn on. Kickstand. Hold the brake and push. Start. When you parking, you have to turn only this. Okay. Thank you. Yan siya guys, ang ganda niya. A few moments later. What's up everyone? After 21 minutes of bike ride, ang ganda, yellow. Nandito na tayo guys sa Carp Cafe and one of the famous cafe here at Chiang Mai, Thailand. Ito siya. Ayan. So anyway, wala kasing shield yung sa mata, sakit. So nakalimutan ko rin naman yung shades kong dalhin. So anyway guys, merong ample parking dito. Ayan. Tapos dito yung mga motor. And then dun yung entrance. Ang cute, ang ganda talaga. Wait. So ang ganda. O di ba? Namumukod tangi, yellow. Giorno, parang gusto kong kumuha niya sa Pilipinas kung meron. Honda Giorno. Ayan yung mga motor. Tapos dali natin yung ating Ito siya guys, Carp Cafe, Chiang Mai. Palagi ko yung nakikita sa TikTok. Check natin kung masarap ba talaga, maganda ba talaga, and kung ano pa yung pwede nating masabi pag nag-try tayo. Alright. Cap. Dito tayo yung entrance. O diba? Wait, pakita ko man sa inyo Ang ganda ng nila, entrance. O, back. Sorry, how many people are? Just one. Okay, wait Waiting? for 5 minutes. Okay. Yes, okay. There. Outside, yes. Hi. Mr. Mark. M-A. Oh, sorry. Cap. A few moments later. Yan. Tawag na tayo. Okay. Taray, ang ganda. Ang ganda ng team nila guys. Okay. Number 1? Okay. Cap. So guys, meron silang coffee and non-coffee. May Italian soda, may fresh juice, may tea and frap. Pakita ko sa inyo yung price list. More on Japanese sila guys. Ayan o. Ayan pala, more on Japanese. May salad. Ayan, may mga tonkatsu. Ayan. Ayan. Ayan.
Guys, yung ambience and then yung itsura ng lugar na to, 5-star agad. Maganda. And may mga ano dito, mga koi fish. Pwede kayo mag-feed kung gusto niyo. And then, for the price, I think fair enough lang siya because of this place. Pinaganda nila. So, Japanese inspired itong lugar nila kasi may mga nakikita kong sakura. Mamaya, libutin natin. Sabi kasi dito sa review, medyo matagal daw yung serving. Tapos, medyo hindi daw attentive yung mga waiter. Yun yung mga review nila. So, i-check natin kung tama ba or totoo yung mga ganon. Pero, bungad pa lang sa akin, mabait na yung staff. Hindi ako makapag-decide. So, magmamaki tayo. And then, tempura na lang siguro. Okay? Tapos, magka-caramel macchiato tayo. Then, libot tayo habang naghihintay. Ayan si Kuya. 1 caramel macchiato, 1 kani salad, maki, and tempura. This one, tempura. And that's it. So, waiting game tayo ng order. Libutin natin. Diba? Yung mga sakura. Tapos may mga toy collections dito. Oh. Ang cute. Mga Marvels. Ang mga miniature. Oh. Ang cute. O diba? Japanese style cafe. Putin pa natin. Mamaya magpapakain tayo. May mga rainfall effect pa dito. Oh, ang cute. And guys, mas maganda dito, oh, rainfall effect. Diba? Mas marami dito. Ang cute. Oh. May toilet din naman dito. Ganda dito guys, oh. Meron pa pala dito. Yes. Ganda, oh. Mini forest dito guys. Mini waterfall. Diba? Toilet. Ayan. Tinur ko kayo. Guys, ang linis ng CR, oh. Ganda. Nakakatuwa lang. Ganda dito guys. So, fish food, fish milk, yan. Pwede kayo magpakain, magpagatas. And guys, let me tell you, ang ganda ng lugar. And mahangin dito. May electric fan. So, ang total bill natin, kita nyo ba? 497 baht.
So bali, nag-rent tayo guys ng bike, motorbike, and ang pangalan niya is Bumblebee. 450 baht per day. So pinag-iisipan ko kung kukunin ko ulit siya bukas and the next time na babalik tayo dito. Passport lang yung pinaka-requirements. You have two options sa deposit. Pwedeng deposit nyo yung passport nyo or mag-deposit kayo ng cash na 4,000 pesos. 4,000 baht. Parang security deposit yun guys. And then, yung bayad natin, hiwalay pa yun sa deposit. Tapos merong cellphone holder. Tapos I have the yellow helmet. Yung nga lang wala siyang shield. Kaya medyo yung mga usok at saka yung mga alikabok pupunta sa mata. Pero we can wear shades naman. And then tatanungin ko kung pagbalik natin doon, kung meron ba silang helmet na may shield para naman protected yung eyes natin. At saka pwede tayo mag long drive. And then, hindi kinuha guys yung, pakita ko sa inyo, hindi hinanap yung Philippine International Driving Permit natin, pero kumuha tayo. Tapos meron yan guys mga restriction na katulad ng A1 at saka A, pwede yun sa motor, ibig sabihin pwede kayo mag-drive ng motor kasi meron ako nakikita na may driving permit sa sakyan lang, kaya pag dating nila dito, nahuli pa rin sila kasi wala silang restriction pang motor. And syempre, babalik tayo sa Pilipinas para ituro ko sa inyo kung paano mag-apply ng Philippine International Driving Permit through AAP. So guys, balik muna tayo dito sa Pilipinas para ituro ko sa inyo yung step-by-step guide on how to get the Philippine International Driving Permit. So guys, ang PIDP or the Philippine International Driving Permit ay ini-issue lamang ng Automobile Association Philippines or AAP. And if you want to get one, you need to visit one of the branches ng AAP, and madalas sa mga major cities ito matatagpuan tulad ng Metro Manila, Cebu, and Davao. And since guys, taga Quezon City tayo, ang pinakamalapit sa akin is yung main office nila, which is Aurora Boulevard, Quezon City. And they're open from 8 AM to 5 PM. By the way guys, hindi nyo need ng appointment and good siya for walk-in. Pagpasok nyo ng building, bubungad sa inyo itong maliit na kiosk ng AAP para mag-iwan ng ID at bibigyan kayo ng pass. Once you have the pass, pwede na kayo umakyat. Yung pinaka-AAP office guys is located sa second floor, and baka lang malito kayo kasi from ground floor, next floor guys is mezzanine floor, then isang akyat pa to reach the second floor. May escalator naman kaya don't worry. Pag akyat nyo guys, ito agad yung bubungat sa inyo. Sobrang linis at maliwalas yung office nila. Pwede kayo maglaro dito ng car racing at football. Meron pa silang libreng coffee guys. Then dito sa kaliwa, pasok lang kayo sa maliit na daanan. Pagpasok nyo guys, makikita nyo itong mga kiosk na to and you can start your application here. Make sure na complete details at tama yung mga details na ini-input niyo sa system. After nyo guys mag-fill out ng information dito sa registration or sa kiosk nila, hihintayin nyo na lang tawagin yung pangalan nyo sa mga counters. And kapag tinawag nyo yung pangalan nyo guys, ang requirements na kukunin sa inyo ay 1-piece 2x2 colored ID picture with white background, your original Philippine driver's license, hindi na kailangan ng photocopy guys as long as dala nyo yung original, and yung processing fee. So yung processing fee guys is nagde-depend kung ilang years gusto ninyo kumuha ng PIDP. So, ang pinaka-minimum guys is 1 year, 4,200, 2 years, 8,100, at 3 years, 9,200. After nyo magbayad guys, wait nyo lang tawagin ulit yung name niyo para pirmahan yung PIDP niyo, then final processing na. Wala pang 30 minutes guys, sobrang bilis lang. Tatawagin na ulit kayo at voila! Meron na kayong Philippine International Driving Permit. Hola, amigo! Hola, amigo! O diba, sobrang dali lang. As in. Guys, kung napapanood nyo na yung mga vlog natin sa pagbasa nature, kahit mga ganitong man-made nature, man-made waterfall, and so on, gustong gusto ko ng mga ganito, kakaibang experience, diba? And ngayon pa lang masasabi ko na kahit hindi ko natitikman yung food, pumunta kayo dito. Indeed, one of the best cafe in terms of the design ng place. Very Japanese, may mga sakura, tapos may mga koi fish, and then pwede kayo magpakain at saka magpagatas. Pero parang gusto kong ibaggatasa. May mga gwapo doon kanina. Alright, so let's just wait for our food and we'll do an honest review. And by the way, this Carp Cafe has a rating of 4.1 stars sa Google. And karamihan sa mga nababasa ko na review is about the service,
matagal yung food, and then hindi approachable and attentive yung mga staff. But pagpasok pa lang, di ba, ginreet tayo, nagpalista tayo, tinawag tayo ng maayos, then getting our order, nilista, sinerve ng maayos. Since maganda yung place guys, if ever matagal yung serving, parang ito na bonus sa inyo, yung place na to, di ba? Huwag kayong mag-inerte. Huwag kayong mag-inerte. Pero guys, you have a lot of time naman to explore this area habang naghihintay ng food. Baka siguro mga gutom na yung mga nagre-review ng ganun. So, I'm so excited. Japanese to hindi to Thai resto. Japanese style resto, yung team nila. And then yung mga food. Pinakita ko naman sa inyo. And in fairness guys, bumabalik sila para sabihin kung ilang minutes pa yung order nyo. Hindi ako sa pagiging OA We're here to review. And by the way guys, I just want to let you know pala na lahat ng gagawin natin for our Vlogmas here in Chiang Mai is yung mga highlights talaga. Thank you, Tao. We have the fish tempura, we have the kani salad maki, and then the coffee latte or ice latte. So our order is complete guys. And ano pa ba pwede kong sabihin sa inyo? Ayun. So yung mga gusto ko ipakita yung mga highlights. Katulad dito guys, maraming cafe dito sa Chiang Mai na sikat. And isa to sa mga sikat na cafe guys. Tapos yung mga culture, learning their culture and mga tradition, and then sa mga food and so on. Yung basta hindi man natin mako-cover lahat ng pwedeng gawin dito sa Chiang Mai, at least yung mga highlights talaga. Alright, like the night market, marami pa tayong pwedeng gawin, babalik-balik pa tayo dito. Dahil sabi ko nga sa inyo, this is our Vlogmas. We are going to post or upload the video December 1 pa lang hanggang December 25 para naman may engagement tayo guys. And ngayon pa lang gusto ko na kayong batiin ng happy holidays, malapit na. And 100% sure guys, ngayon pa lang sasabihin ko na rin na magugustuhan nyo yung gagawin natin at i-upload ko on the 25th or mismong Christmas Day. Okay, let's try the ice latte. Oh my, sa ice latte guys, gusto kong matapang yung kape. And this one, batang OA ko kumilos at saka mag-review. Tamang-tama kasi guys, meron akong palaging ino-orderan sa SM North na Spanish latte. Kalasa niya yung ice latte, coffee latte, iced coffee latte. Perfect. Okay, let's go. Alam niyo ba yung kani salad? Mahilig kasi ako gumawa ng kani salad guys. Minsan nung order pa ako ng mga diet-dietan time ko. Ganun na ganun yung lasa, with rice, parang ganun. Wala namang kakaiba. Tikman naman natin yung fish tempura. Kabayin na natin. Masarap guys. So, fish siya. Hindi ko alam kung anong klaseng isda. Baka itong mga koi fish. Charot lang. Bali, fish siya. Tapos yung kinover siya into yung parang cover din ng tempura. Tempura yung lasa. Sarap. Parang mas masarap siya with rice. Pero hindi tayo mag-rice. Okay na yung rice natin dito. Sa maki. Saka yung ulo guys. Yung isda, crunchy. Parang galunggong. Ganun. So, i-rate natin 5 is being the highest. Or 10 pala. Pag sa food pala, 10 ang highest. This one is 8/10 kasi mas gusto ko pa rin yung Spanish latte. Pero almost na lang. Almost last. Kalasa niya. And then, kani salad maki, 6/10. Mas gusto ko pa rin yung California maki. Hindi ko alam bakit hindi California maki yung order ko. Pero ito, okay lang yung lasa. Sakto lang. And this one is 9/10. Siyempre, mas nasanay tayo sa tempura talaga. Sa mismong shrimp, yung tempura. But this one, kakaiba. Pero masarap, in fairness, 9/10. Hindi ako nakatikim na itong ganito. Di pa ako nakakita ng ganito sa Pilipinas. Pag kumakain kami sa mga Japanese restaurant. Siguro kung meron, kung natikman nyo na. Pero ngayon ko lang, first time ko ito natikman. And okay siya.
A few moments later. Magpakain tayo ng ano, swordfish. Bili tayo guys ng ano, pagkain ng isda. Pellets, parang pellets, tapos gatas. 20 baht, tapos 40 baht. Ganito lang siya guys. Magdalawa tayo. Kawawa naman sila. Can I get 2? This one. Kaya naroon na tayo. Kawawa naman sila. Kawawa kasi. Isa pa. Ang dami na. We're done. Kawawa naman. Ayan. Yun yung sabi ko sa inyo, habang naghihintay kayo ng order nyo, then magpakain kayo ng mga isda nang nakatulong pa kayo. Di ba? Thank you, Kap. Kapon, Kap. Alright guys, so look. Sakura. Go lang kayo dito. Tingnan nyo, may miss effect. Oh. Okay siya guys. Ang kulit. Ayan, ito siya ha. Carp cafe kasi maraming carp yung fish. Alright, so we are done here guys. I hope you might want to consider this. Tapos mag-rent din kayo ng motorbike kung gusto nyo. Pag hindi naman guys, super accessible naman to ng Grab Taxi, Grab Bike. Kung gusto nyo makatipid, kung ayaw nyo na mga magpa-park pa kayo or whatsoever, kung ayaw nyo mag-rent, then it's your choice. Wala na mimilit. So yun lang guys, maganda experience siya. Like, di ba habang kumakain kayo, go lang, try nyo. It is a must try. I would recommend this Carp Cafe for you guys kung first time nyo sa Chiang Mai. Ayan. And I would suggest na parang mas maganda siya kapag maaraw. Kasi pag gabi, more on lights na lang, ng ilaw na lang nila, di ba? So, I'm not sure kung mas maganda ba, pero parang nakikita ko mas maganda may natural light na pumapasok. And sobrang ganda ng weather ngayon. Highway na to guys, oh. Ayan. I hope guys na-enjoy nyo yung pinakita natin, mga pinagagawa natin for our Vlogmas Day 4. And kung first time nyo sa channel ko, don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. You can also follow me on my other social media account, my Instagram, TikTok, and Facebook. So guys, again and again and again, you will never get to this age again. Please do whatever makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you on our next travel vlog. Momo Chup Chup. See you tomorrow, everyone.